Good evening. Good evening mga idol. Good evening. Good evening na naman mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Napakagandang gabi mga idol. Ang araw ngayon ay araw ng Biyernes. Araw ng Biyernes. Ika-24 no, ng Enero. 24 ba? Baka nagkakamali na ako. Basta, araw ngayon ng Biyernes. Mababasa po natin sa ating ebanghelyo ngayon ay sa Marcos 3, mga talata 20 at 21. Napakaiksi lamang, no? Ang pinakabuo dito ay si Jesus at si Beelzebul. Si Jesus at si Beelzebul, no? Maiksi lang, no? Kasi nasa pangangaral muli si Jesus at sa kanyang ginagawa ay puro pagtulong, pagpapagaling, lahat ng kabutihan ng mga tao ay kanyang ginagawa. Yun yung ginagawa ni Jesus, no, sa panahon na ito ngayon. Sa panahon natin ngayon ay puro pangangaral, pagtulong, paggawa ng kabutihan at pagpapagaling. Ordinary time, no? Ibig sabihin niya ng mga ebanghelyo sa panahon natin ngayon, ordinary time. Si Jesus at si Beelzebul, no? Kasi nga sa dami ng mga tao, ganyan, no? At mga kamag-anak pa ni Jesus nagsabing nasisiraan na daw ng bait si Jesus. Yan, no? Na walang pagkatiwala ng mga tao kay Jesus. Sa kabila ng kagandahan, kabutihan na ginawa ni Jesus, ay ganun pa yung pagtingin ng mga tao na nasisiraan na ng bait. Nasisiraan. No, di ba? At nangyayari rin yan sa ating panahon ngayon, no? Panahon na ni Jesus, totoong nangyari yan, totoong nangyayari, at totoo rin namang nangyari, no? Sa panahon natin ngayon, Espiritu Santo na, wala na si Jesus, nasa langit na. Ang Espiritu na lamang niya ang narito sa lupa. No, kapiling natin ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay tiyak nandito sa atin, sapagkat iniwan niya nga ang kanyang pamamahala sa kanyang simbahan, ang kanyang pamamahala sa mga tao, sa kanyang mga alagad, no, na si Pedro. Yan, no, kaya ibig sabihin ay naitatag niya ng kanyang simbahan. No, kaya nga ang Espiritu Santo ay narito na tulad ng Espiritong ito. Hindi kinakailangan ng confidential pa, no? No, sa kabila ng kabutihan nito, kagandahang loob at tunay na paglilingkod ang ginawa, ano ang ipinamamalita ng mga tao? Sa dami ng tao, ano ang sinasabi dito? Lugaw, bubo, lutang. Yan ang sinasabi sa mabuting leader, na dapat ay ito ang leader. Di ba? Kahit na mabuti na, maayos na yung ginagawa, ay nagiging bubo, lutang, lugaw. Instant lugaw nga daw, di ba? No? Naka, yun nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas pinipili ng maraming tao kahit na gumawa ka ng mabuti. Ang masama pa ang nagiging mabuti sa kanilang paningin. At hanggang ngayon, naniniwala sila na ang ginawa noong 2016 na leader ay mabuti. Gusto nilang ibalik. Yan. Kaya nga nagpapatuloy tayo sa ating ginagawa ngayon. Malayo pa. Sabi nga nito, malayo pa naman. No? Nakita ko sa isang video nila, no, na si Kiko Pangilinan ay pumunta sa kanya, nagdalaw, bisita, may sinabing ganito, ganyan.
may nabanggit ito. Malayo pa naman. Pero sana, sige lang kasi kayo ngayong nasa katauhan, no, bawal yung mga kampanya ng wala pa, malayo pa, di ba? Bawal, di ba? Mayroong mga patakaran. No, pero ako ay ngayon pa lang, wala pa ang 2028, hinihikayat ko na ang maraming tao, ang aking kababayan, na pumili ng tamang leader. Pumili ng tamang leader. No? Marami siyang kasamaan ng mga pusong tulad ni Jesus. Pero ang nais natin sana, para sa akin lang, subukan naman natin itong lumaban ng 22 election. Sila sanang dalawa talaga eh. Dapat. At para pagkatapos ng 6 na taon, meron namang kasunod. Laida Lidema, sino pa ba? Trillanes, Risa Ontiveros. Ang gusto lamang sana natin ay yung mga pusong katulad ni Jesus ay wag bang siyempre siya na ang nauna eh. O, sana siya naman muna. Pagkatapos na yun, kasunod na naman. Kasi nga, hindi naman po pwedeng pagkatapos ng 6 na taon, ay siya pa rin, hindi na, bababa na siya. At iba na ulit, ibibigay na ulit natin sa ibang mahusay din. No, hindi naman katulad na sinasabi nila, dapat ma-extend ngayon ang Marcos. Hindi, bawal yun. Di ba? 6 na taon lang. No, kahit na anong galing, kahit anong husay, yan ang totoong pagmamahal sa bansa. Hindi pagmamahal sa ating mga politiko. Totoo naman, mahal natin sila kasi sila ay mahusay, maayos, magaling maglingkod, tunay na naglilingkod sa ating bansa. Mahalin natin sila. Diba? Pero kaya nga natin sila minahal dahil mahal nila ang ating bansa. Diba? Totoong walang confidential fund. Hindi nangangailangan ng confidential fund. Maraming paliwanag dyan tungkol sa confidential fund. Kaya nga confidential fund di ba sinasabi? Hindi kinakailangan ibunyag confidential. No, pero parang sinasabi mo na rin na pwedeng magnakaw kasi confidential nga eh. Pwedeng gastusin ang ilang araw lamang yung ilang milyon. Di ba? Pero ito, totoo walang confidential fund ito. Pero nakapaglingkod naman ng maayos. Naging masipag naman. Pero bakit yung may confidential fund, ano ang ginawa? Mayroon bang ginawa? Nakapaglingkod ba ng maayos? Di ba? Sa simpleng libro pa lang, hindi na nasagot ang mga katanungan, di ba? Simpleng libro pa lang, nung may isang kabataan nagsalita. Ano ang sagot? Ikaw na yung author. Author ba yun? Basta, di ba? Napakasimple lang. Pero, hinahangaan pa rin ng mga tagasunod niya. Yun. Ang isang isipin natin, mga kapatid. Apektado ang buong bansa kapag ka ang leader ay hindi totoong nagmamahal sa kanyang bansa, kundi sa sarili lamang. Ito ang totoong nagmamahal sa kanyang bansa. Kasi hindi niya kailangan ng confidential fund. May resibo. Diba? Babay na mga idol. Babay na. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng video nito. Sana mayroon din mag-share, magbahagi upang ang mga kapatid natin ay mahimok natin na pumili ng tamang leader.
no? At minsan hindi na rin naman natin sila mapilit kasi sarado na ang kanilang isip, ang kanilang puso. Basta kahit na anong paliwanag mo sa kanila, basta. May ganyan pa sila, oh. Ganyan. 'Di ba? Yan ang tatak nila, no? Pero sikapin natin na ngayon pa lang talunin na natin sila. Talunin na natin sila. Dahil nandyan ang mga totoong naglilingkod. Katulad ni Trillanes na mayroong matibay na ebidensya na kahit alupin pa ng kung ilang bilyon para i-atras lang, di ba? Para i-atras lang ang ikakaso niya, pero hindi katulad sila hindi katulad ni Trillanes sila, no, na pwedeng mabayaran na pira-pira lang. Bye-bye na mga idol. Bye-bye.